Ito naman yung nung isang araw. Ayan, mas nagiging visible na yung kanyang yolk. Ayan, makikita nyo. Ewan ko, di nakita masyado sa video, pero dito sa personal ay nakikita na. Nagiging visible na siya ng unti-unti. 2 araw tayong wala. Kailangan nalilimliman natin. Let's go. Kaso wala naman. Madami tayong lilimliman. Dahil dumadami, ayan, may bago tayo nakuhang 4, pero wala pa dyan yung lalabas ngayon na 2. So, araw-araw mag-i-incubate tayo ng ating mga sisiw. Yung gagawa tayo ng ating incubator na mas malaki. Kasi kung makikita nyo, ito lang yung ginagamit natin na incubator. Ganyan lang siya kaliit. Tapos, 2 pa. Kasi ang isang ganito, 5 lang ang kasya sa kanila. Kaya 2 yung ginagamit natin. So, ang gagawin natin guys, 1 lang yung gagamitin natin this time. At gagamit lang tayo ng plastic box. Nabili lang natin to sa Daiso ng, ng 5 piso or ng Gohako yan. And then, eto guys, yung gagamitin natin, 1 piraso lang, bubutas lang tayo dito sa kanyang takip. Para makatipid tayo sa kuryente. At the same time ay mas marami na yung mailalagay nating itlog dito kumpara dito. So dito guys, gagamit lang ako ng heat resistant sheet. Tapos makikita nyo, ginunting ko siya dun sa ilalim kung saan ay yung size niya kinuha ko na muna. And then yung bawat corner niya ay kinat ko na din. Ito yung para mapasak natin siya sa loob at hindi siya maluko. Tapos saka ko lang ginunting yung ibabaw. Ito yung parang tamang takip lang natin ay hindi siya magiging istorbo o sagabal sa pagsasara natin. And then yung pinakatakip lang ng ating incubator, ginawa ko, sinukat ko lang siya gamit yung pentel pen natin. Tapos ginamit ko lang na pamutol dito ay yung cutter natin, ininit lang natin para tumagos siya at mas madali nating mahiwa tong plastic. Nagkamali pa nga ako dito guys kasi ang ginawa ko pagkaputol ko, yung sinundan ko yung linya nung ating mismong tawag dito ginawa. Ang kailangan pala ay yung sa loob ng linya para sakto lang yung sikip niya. Kaya medyo maluwag yung pagkakagawa ng lola niyo dito. Kung makita nyo, ginamitan ko na muna siya ng glue gun bawat corner kasi para may ma-hold tayo sa gitna. Tapos saka ko kinover yung mga siwa para hindi sumingaw yung temperature nila na mainit. Ayan, kung makita nyo. Tapos pinaligid ko lang yan. Medyo nagkulang ako ng glue gun dito kasi ang mahal kasi ng glue stick na itong makita na to. Kaya ang ginamit ko yung malikutan na lang, may stock ako. At ang ginamit ko na nga lang na glue stick ay yung mga ginagamit ko sa art. Tapos ayan na yung 4 natin na huli natin nakuha. Ang ginawa ko, nalalagyan ko lang siya ng date para alam natin kung kailan natin siya nakuha, para every time na inilawan natin. Kasi mamaya magtaka ko bakit wala pang sisiw na lumalabas. So ayun, at least kapag inilawan natin siya, alam natin na bago pa lang siya na nakuha. And then ang ginawa ko, pinag-separate ko yung bago dun sa luma. Kung makikita nyo, nasa left yung mga una nating nakuha, and then nasa right side yung mga huli nating nakuha. Kasi sineseparate ko kaagad kung ano yung may mga pintig. And guys, binago natin yung ating incubator. Kung makikita nyo, 2 na yung ginamit natin kasi hindi kaya ng 1 lang. At nakikita ko na yung gitna lang ang umiinit, yung paligid nung itlog natin ay mainit, malamig. Kaya ang ginawa ng lola nyo, ayan, dinalawa natin siya ng kabit. At nagta 37 yan guys. Ayan, ngayon bumaba kasi binuksan ko. Tapos, ang maganda sa kanya, kahit na nagta 37 siya sa loob, hindi ganun kainit yung itlog natin. Kasi pag sobrang init nga, sabi nila, ay magiging puro lalaki na naman yung mabubuo natin. And then sa loob, ang ginawa natin, ayan, tinaas natin sila ng konti, naglagay tayo ng papel, nilukot lang natin siya. Yan yung para medyo umangat sila at mas mapalapit yung kanilang init dun sa ating heater. Kasi kapag nasa baba sila guys, medyo nahihirapan mag-circulate yung mainit na hangin. Dahil meron nga tayo syempre tubig na nilalagay dito. Ito yung pang moist natin at hindi sila ma-dry. Ayan. Kasi kailangan nila yan guys ng moist. Tapos kung makita nyo, may mga date sila. Ayan. Pero kaya na natin ito punuin as long na dumami na sila. Sa gitna ko lang muna sila as of now nilalagay kasi konti pa lang naman sila. Pero kayang-kaya silang punuin. Pagka magkakadikit na sila, syempre mas maganda ang init na iikot sa kanila. So yan, 2 tubig yung nilagay natin kasi 2 yung heater natin. So para 2 yung nag-circulate sa kanila. So ang maganda dito guys, kitang-kita natin yung boat egg natin kasi nga ay clear to. Tapos naglagay tayo ng, nakita nyo yan, meron tayong foam sheet sa loob na nilagay natin dito sa takip para mas magtagal yung init. And then, both side yan guys, in and out, naglagay tayo nitong ating foam sheets. So, ayan, ganyan ang ginawa natin. At mahina lang yan sa kuryente guys. Maghihintay tayo ng another, siguro mga 15 days na lang. Kasi ano sila, 21 days yata sila nang lumalabas, no? So, titingnan natin kung mabubuhay natin yung iba. Yung mga nandito, yan yung mga unang naitlog natin.
may mga pumipintig-pintig na. Ito yung mga latest natin yung nandito sa side na to. Kasi mas mainit dito. So, 37 to ito 36 lang minsan. Tingin tayo ulit ng another itlog mamaya at siya natin ilalagay dyan kung makakahabol pa sila. So, araw-araw yun na nangingitlog sila. For the meantime, guys, dito natin ilalagay para ma-detect natin yung pagdami nila at yung mga babae. Ang kailangan lang natin mapadami.